Hi everyone, for today's video, we will discuss probability of independent events. So ang question na ito ay nanggaling sa FB group tungkol sa civil service exam. So 2 questions ito. So sagutan natin. So when we say independent, ayan, independent events. So ibig sabihin ano yan? 2 or more event. So ibig sabihin yan, independent, yung unang event ay walang kinalaman or hindi makakaapekto dun sa pangalawang event. Okay? So, basahin natin ang problem. Find the probability of drawing a red card on the first draw. So, ito yung unang event natin, red card on the first draw. Returning it to the deck. So, yung nakuha natin na red card, binalik sa deck. Kaya siya naging independent. Binalik sa deck, and drawing a face card naman, on the second draw. Okay? So, ulitin natin. Kaya siya naging independent kasi returning it to the deck. Ibinalik. So, ibig sabihin, yung probability ng unang card hindi makakaapekto sa probability ng pangalawang card. Kasi nga, binalik. Kaya siya naging independent. Kasi kung hindi na ibinalik, may iba yung answer natin dito. And then, dependent na yon kasi maapektuhan ng unang probability yung pangalawang probability. Okay? So, ano bang formula natin para sa independent events? Ibig sabihin yan, dito sa example natin, dalawang event ito. So, ibig sabihin, probability of A and B. So, ang symbol nga pala dito sa end ay pwede rin gamitin natin yung baligtad na U. Ayan. Probability of A and B. So, ang answer natin dyan ay probability of A times probability of B. So, i-multiply lang natin. Okay? So, ano ba yung A and B natin dito sa example natin? Probability of drawing a red card. So, red na lang ang ilalagay ko. Tapos yung end, ayan, symbol na ang ilalagay ko. Itong symbol na to. Probability of red card. So, find the probability of drawing a red card on the first draw, returning it to the deck, and drawing a face card. So, ang susunod naman ay face card. So, F naman. Okay? So, probability of red card and face card naman on the second draw. So, ang answer natin dyan, probability lang ng red card, probability of R, times probability ng face card. Okay, so ano bang, sagutan muna natin to probability ng red card. So, ilan ba ang red card sa deck? So, di ba, meron tayong 52, 1 to 10, tapos Jack, Queen, King. So, tigta 13. So, ilan doon yung red card? So, meron tayong 4 na suit. So, we have diamond, we have heart, and then, yung club, tapos, ano pa yung isa? Yung spade. Okay, spade. Ayan, so may tigta 13 yan. So, ilan dyan ang red? Ilan dyan ang red card? So, ang red card dyan ay diamond tsaka heart. So, meron tayong, pwede na nga natin hindi gawing 52 kasi 4 lang naman yung suit. So, parang pwede i-diretso na natin. Pero, para isama natin lahat, so, ilan yung diamond tsaka yung heart? So, we have 26. Kasi 13 na diamond, 13 na heart. So, 26 all over 52. Tigta 13 yung bawat suit. So, 26 over 52. And then, i-multiply naman natin sa probability ng face card. So, ilan ba yung face card? So, ang face card, we have Jack, Queen, King. So, may Jack, Queen, King tayo. 3 sa bawat isa. So, 3 dito, 3 dito, 3 dito, tsaka 3 dito. So, therefore, we have, ang total ng face card ay 12. 12 over 52 pa rin dahil nga binalik natin, returning it to the deck. Okay, so 12 over 52, then ilo-lowest term na lang natin yan. So, ilo-lowest term natin, 26 over 52, so pwede nga i-diretso natin yan, 1/2 na lang yan, kasi 2 out of 4 yan, or divide natin sa 26 parehas, so magiging 1/2 na lang ito. And then 12 over 52, so malo-lowest term lang yan, i-divide parehas sa 4. So, divide natin sa 4. 12 divided by 4. So, we have 3. And then, 52 divided by 4 ay magiging 13. So, may mga cancel pa ba? Sa numerator, 1 and 3. Denominator, 2 and 13. So, wala na mga cancel. Multiply na lang natin. 1 times 3, we have 3. Over 2 times 13, that is equal to 26. So, therefore, ang tamang sagot ay wala pala sa choices yung baka may typo dun sa gumawa ng test kasi yung test na ito, yung quiz galing sa Google Forms.
So, ito yung pinakamalapit, 3 over 25. So, letter C siguro, baka typo ito. So, baka typo, so, naging 3 over 25 yung na-type niya, imbis na 3 over 26 dapat. Okay? So, ito yung tamang sagot. Okay, so next number 2. Number 2, halos kaparehas lang din ng number 1 na iba lang ng, isang word lang yun na iba. So, find the probability of drawing a red card. So, again, red card ulit yung unang event natin. Red card on the first draw, returning it back. So, binalik ulit, kaya independent ulit. Returning it to the deck and drawing a spade naman. A spade card on the second draw. Okay, so hinahanap naman natin, probability of red card. And then, yung sumunod naman, spade. Okay? So, spade. So, therefore, ang formula lang natin, probability ng red card times the probability ng spade. Okay? So, kagaya nung kanina, red card ang hinahanap. So, meron tayong 26 na red card, 26 na overall. So, therefore, probability of red card is 26 over 52. And then, bilangin natin ilan ba ang spade. So, over 52 pa rin yung sample space natin. Yan, yung total. Yung denominator, yun yung total. So, 52 pa rin yung total natin. Tapos, ilan ba yung spade? Ilan ang spade sa deck? So, we have 13. Okay, so then, simplify na lang natin ito. So, cancellation lang tayo. 26 over 52, divide pareha sa 26. So, makakancel na yan. 1/2 na lang yan. 13 over 52, i-divide pareha sa 13. So, 13 divided by 13 is 1. 52 divided by 13, that is 4. And then, multiply na lang natin yung mga natira. 1 times 1 sa numerator, and then 2 times 4 sa denominator. Therefore, the correct answer is 1 over 8, letter C. Okay, so tandaan, ang probability ng independent, pag sinabing independent, yung probability nung una ay hindi makaka-apekto sa probability nung pangalawa. Okay, so sana nagustuhan niyo explanation ko para sa probability ng independent events at kita-kita tayo sa mga susunod pang mga lesson about probability. Bye-bye and God bless.